of the nation. Sinugod at pinagbantaan ng armadong lalaki at dalawa niyang kasama ang isang bahay sa Norzagaray, Bulacan. Ang kanilang pakay, resbakan ang magkapatid na kanilang nakagitgitan sa daan. Nakainom umano ang mga nanugod nang mangyari ang gitgitan. Arestado na ang dalawa sa kanila at tumangging magbigay ng pahayag. Pinaghahanap naman ng lalaking may baril. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Doble ingat sa pag-scan ng mga QR code sa Imus Cavite, nalima sa mahigit 20,000 pesos sa e-wallet ng isang tindahan ng isang nagpa-cash in sa kanila. May report si Ian Cruz. Ayan, bote lang. Bote lang. Kaya mo yan yung... Ano pa na? Oyster sauce, dalawa. Nagpa-cash in ang lalaking iyan ng 220 pesos sa isang tindahan sa Imus, Cavite gamit ang isang QR code. Pero hindi rin pumasok ang pina-cash in nito, kaya ang lalaki muling nagpa-scan ng bagong QR. Hindi na nakunan ng CCTV pero agad umanong umalis ang mga lalaki. Nang silipin ng may-ari ng tindahan ng kanilang e-wallet, nakalink na ito sa isang online shopping app. Tapos yung mga sumunod kasi na mga pumapasok sa amin na na payment, ang nangyayari sila lang po ang kumakain. Naka-anim na transaksyon ang mga suspect. Yun pong ginawa niyang access para makapasok sa aming system. Mahigit 23,000 piso ang nalimas sa e-wallet ng mga biktima. Nai-report na ng mag-asawang biktima sa otoridad ang insidente. Ang mga may-ari ng tindahan na biktima ng tinatawag na QR code modus o QR phishing, kung saan gamit ang QR code, nire-redirect o dinadala ng scammer ang biktima sa peking website o system para ma-access ang mga personal na impormasyon. Para makaiwas sa ganitong uri ng scam, narito ang tips mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Huwag mag-scan ng QR code mula sa hindi kilalang source. Tingnan ang link bago maglagay ng impormasyon. Huwag din basta-basta magbibigay ng OTP at mga personal na detalye at gumamit lamang ng mga verified at official website o app. Ian Cruz, GMA News. Mas marami pang tanong kaysa sagot ang lumabas matapos i-autopsy ang mga labi ng 5 sa napatay sa sinasabing enkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Ang isa sa mga napunay kung paanong maling bangkay ang naibigay sa pamilya ng isa sa mga biktima. May report si Rafi Tima. Isang community researcher na si Errol Wendell sa 19 na namatay sa enkwentro sa Toboso, Negros Occidental noong April 19. Ang mga labi niya at ang iba pang namatay na-turn over na sa kanilang kaanak. Nang isa ilalim sa autopsy ang bangkay ni Errol. Tiningnan ko yung height, mataas yung kapatid niya. Matangkad. And liit-liit nitong body, less than 160 centimeters. Tapos may kalbo dito, yung body. Definitely si Errol wala. Ayon sa abogado ng mga biktima, hindi kasi sinunod ang tamang proseso sa pagkilala sa ilang nasawi. Ito ba yung kamag-anak mo? Photograph, nung sinabing ito po yung kamag-anak ko, tinuro na sa kanila kung anong body bag ang i-claim. Ang sabi ng AFP, mga miyembro ng New People's Army ang lahat ng nasawi. Pero ang tanong ni Dr. Fortun ng suri ng 5 sa mga bangkay, Bakit ang mga tama nila ay nasa likod? Kung confrontation yan. How many were hit in the head? At least 3? 5. In the trunk? Yung iba, multiple, may head, may trunk. Head, upper and lower extremities, at least 3. Some of them wrapped in plastic, as in, really, really wrapped. Pati muka. ang asawa ng Filipino-American na si Lyle Prioles na namatay din sa enkwentro, nanindigang hindi armadong rebelde ang kanyang mister. You want to know my reaction? I'm angry.
He regularly comes to the Philippines. It just stopped when the pandemic happened. So he's usually here integrating with the community. Hiningan namin ng reaksyon ng Armed Forces of the Philippines pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Rafi Tima, GMA News. May inasahan muling paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, posible ang hanggang 4 pesos and 50 centavos na rollback sa kada litro ng diesel, habang 2 pesos and 25 centavos ang posibleng dagdag singil sa gasolina. Wala pang impormasyon kung may paggalaw sa presyo ng kerosene. Maring itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat sa social media na binato umano niya ng laptop ang miyembro ng kanyang defense team na si Attorney Michael Poa. Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya, mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta-basta. Personal ko yun. Pag nasira yun, ako din yung gagasto sa bibili ng... Itinanggi rin ni Attorney Poa ang aligasyon. Tinawag niya pa itong fake news at completely false. Ang bise, pinalagan din ng ibang negatibong paglalarawan sa kanya sa social media, gayon din ang impeachment complaint. Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Samantala, ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ni Second Gentleman Manasseh Carpio na itigil ng Kamara ang impeachment proceedings laban sa asawang bise. Sabi ng korte, hindi ito maaaring manghimasok sa ginagawa ng Kamara na alamin kung may sapat na batayan ng impeachment complaint. Tungkulin daw ito ng Kamara na nakapaloob sa saligang batas. Ang Kamara raw ay isang co-equal branch ng hudikatura, kaya dapat sa Supreme Court inihain ang petisyon. Dinismiss ng korte ang petisyon dahil sa kawalan ng jurisdiksyon sa kaso. Hindi rin pinagbigyan ng hiniling na writ of preliminary injunction. Isa pang tauhan ng Peanut Gallery Media Network ang iniimbestigahan ng NBI kaugnay ng umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pumalag naman ang kampo ni Romualdez sa sinabi ni Mabanta na pinatatahimik sila kaya sinetap na maaresto. May report si John Consulta. Set up kung tawagin ng founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta ang pag-aresto sa kanya ng NBI dahil sa umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang hiningi umano kay Romualdez, 300 milyong piso kapalit ng di paglabas ng isa umanong video na nakasisira sa kongresista. Sagot dyan ng NBI. Sir, online ang sinabi nila, sir, ay sinetap daw po sila ng NBI. Nakita mo yung tendency na to avoid yung mabidyo, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages. Mahirap naman yata yun na sasabihin natin serap. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos. Nag-apply na ang NBI ng cyber warrant para masiyasat ang mga kinumpiskang gadget ng mga suspect. Ayon pa sa NBI, may iba pang government official na dumulog sa kanila. Mga ilan na po mga nagpaparamdam? Marami-rami na po. Nasa gobyerno po at may mga private personalities din. Wala naman diretsyong nagsabi na na-blackmail sila, but from the looks of it, parang yun yung gustong direction. Nasa NBI detention facility sa Muntinlupa na sina Mabanta at iba pang suspect. We felt very confident of our defense. We saw the fatal flaws of the complaint affidavit, the evidence that they've attached, and we are really confident that we built a very strong defense. Bukod kay Mabanta, iniimbestigahan na rin ng NBI ang iba pang personalidad ng PGMN. Kabilang si PGMN anchor CJ Hero na tinuturing ng person of interest. Naroon daw siya sa video clip na pinadala ni Mabanta kay Romualdez bilang bahagi ng pangingikil. Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon. Ipapatawag namin siya. We will go through the process
Actually, kung tutuusin, based dun sa complaint na binigay, dapat napasama na siya. But we want to exercise caution. Sinusubukan ng GMA News na makuha ang panig ni Hiro na nag-deactivate ng kanyang mga social media account. Sabi naman ng kampo ni Romualdez, binabaluktot ng PGMN ang naratibo. Hindi raw ito issue ng malayang pamamahayag o tungkol sa karapatan ng sinuman na punahin ng gobyerno. Ang tanong niya ay kung may humingi ba ng pera kapalit ng katahimikan. If anyone believes he has evidence of wrongdoing, the proper recourse is simple. Release it. Submit it to the proper authorities. And let the proper institutions act on it. Not use it as leverage in exchange for money. That is what PGMN did. They purportedly produced a video that was allegedly ready to run several weeks ago, and yet chose not to release it. That is not journalism. That is extortion. Wala pang tugon dyan ang kampo ni Mabanta. John Consulta, GMA News. 7 Pilipinong tripulante ng container ship na the San Antonio ang sugatan matapos atakihin ng Iranian drone sa Strait of Hormuz nitong Martes. Ayon sa Department of Migrant Workers, nalapnos ang balat at nakalanghap ng gas sa mga Pinoy crew. 3 sa kanila ang nasa intensive care unit ng isang di tinukoy na ospital. Nangyari ang pag-atake bago sabihin ni US President Donald Trump na nagkaroon ng magandang pag-uusap ang US at Iran. Sabi ni Trump, dihadong-dihado na raw ang Iran kaya gusto na nitong makipagkasundo. Wala pang pahayag ang Iran. Nagbabawas na ng mga manok ang ilang poultry farm sa Dagupan City. Mahigit 5,000 inahing manok ang pinatay dahil sa oversupply at bagsak presyo na itlog. Nasa 4 hanggang 5 piso na lang ang extra small na itlog. Nasa 8 piso ang extra large. Kaya nagkontrol na sila ng dami ng manok para maiwasang malugi at makatipid sa mga patuka. Sa Iloilo naman, problema ng mga magsasaka ang nasisirang pananim dahil sa tindi ng init at kawalan ng supply ng tubig. Ilang pananim ang di napakinabangan tulad ng kamatis at talong. Sa Pavia, libre na ang pinamimigay ang kamatis kaysa masayang. Pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong gabi ang mga pinuno ng Cambodia at Thailand sa sidelines ng ASEAN Summit sa Cebu na pagkasunduan sa pulong ang pagpapahupa ng tensyon sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Inatasan din ng mga foreign affairs ministers nila na paigtingin ang kooperasyon at maghanap ng mga konkretong hakbang tungo sa kapayapaan. Bago nito, nagkaroon ng bilateral meeting ang Pangulo kay Vietnamese Prime Minister Lim Minh Hung kaugnay ng rice trade at pagsawata sa transnational crimes. Nagpulong din ang BIMP IAGA o Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area, isang sub-region sa East ASEAN na layong paunlari ng agrikultura, turismo at edukasyon. Bukas sa katakdang pag-usapan sa summit ang energy security at ang tugon ng ASEAN sa epekto ng gyera sa Middle East. Nakaranas na malakas na hangin at ulan ng ilang lugar sa Pulumulok, South Cotabato. Halos lipa rin ang mga tinda sa tolda sa isang palengke. Nataranta ang mga tao sa pagsalba sa kanilang mga pwesto. Localized thunderstorm ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Sorsogon ayon sa Pag-asa. Patuloy namang binabantayan ng bagyong may international name na Hagupit na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, posible ang pumasok sa PAR sa weekend at tatawaging bagyong Kaloy. May tsansa itong lumapit sa eastern section ng Visayas o Luzon o bahagyang humina kapag nasa PAR na. Nalusaw naman na ang binabantayang LPA sa loob ng PAR. Sa forecast, posible umabot sa 45 degrees Celsius o danger level ng heat index o damang init sa ilang lugar. Mataas ang tsansa ng heat cramps at heat exhaustion na maaaring mauwi sa heat stroke. Muling paalala ng mga otoridad, palaging mag-hydrate o mag-heat break ng 15 to 20 minutes. Iwasang lumabas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, mga oras na tirik ang araw. Mainam din magsuot ng light-colored at mas maluwag na damit. Attention, honorables! Hearing is now in session. Hot Maria Clara Sanya Lopez haharap na sa korte ng Your Honor. Ready na ba siyang i-reveal ang kanyang mystery man? On a scale of 1 to 10, gaano ka ka-in-love ngayon? Baka masyadong perfect kapag 10 eh. So, 9 muna.
Mapapanood ang vodcast sa ULOL YouTube channel sa Sabado. Yun na, pinaalala ko lang sa'yo kasi lagi ka na lang nakakalimot. Dennis Trillo ibinahagi ang anyay 10 seconds of my piece sa isang funny skit. O Papa, yung tubig, nakalimutan mo na naman eh. Ilang beses ko ba pinaalala yan sa'yo, di ba? Nakabibiging hiyawan mula sa mahigit 50,000 army ang sumalubong sa K-pop global stars na BTS sa Mexico nang mag-courtesy call sila sa pangulo nito. We can't wait for tomorrow's concert and stage. Nagpakitang gilas sa pag-e-Espanyol ang Duncan Boys. Muchas gracias por amarnos tanto. Nos vemos la próxima vez. Adios. Nagmisto ng concert ground ang Central Plaza na nasa harap ng National Palace. Gracias. I love you, Ami. Te amo. Aubrey Carampel, GMA News. Takang-taka ang isang groom nang masilayan ng kanyang bride sa araw ng kanilang kasal. Ang babae kasing kanyang pakakasalan tila nag-transform. Usuan na yan sa report ni Joseph Moro. Pagkatapos ng kasal, ang tanong, kanino ka lang? Pero bago pa man ikasal ang groom na si Joven Capuli, unang tanong niya, sino ka? Huh? Sino ka? Ba't ganyan ang itsura mo? Sino ka? Parang sinuka ang bihis bride na nasa harap niya. Ang kanya kasing nakita sa first look ng kanilang wedding ang kanilang close friend na lalaki. Kaya pala wala ka. Agad amurong ang luha ni Joven na aminadong iyakin. Brother, congrats. Naghahanap sa'yo Ayusahan niyo ako dun Gusto niya raw talaga na makita ang mapapangasawa sa mismong altar na. E di nakaisip ng prank ang mga tropa, bagay na nagpawala ng kanyang kaba. Kasi sayang nang iyak ko. Sa altar ng simbahan, nasilayan na niya ang bride na si Liz. Ang luha ni Joven hindi na mapigilan. Nag-uumapaw sa galak at pagkabighani dahil sa wakas, papakasalan ang binibining tinatangi. Joseph Morong, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.